Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng kabundukan at makakapal na kagubatan, namuhay ang isang binatang nagngangalang Mateo. Isa siyang masipag, ngunit mahirap na magsasaka. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang magbungkal ng lupa sa maliit nilang sakahan. Kasama niya ang kanyang inang si Aling Rosa na matagal ng balo. Kahit masipag si Mateo, tila hindi sumasang-ayon ang kapalaran sa kanilang pamilya. Madalas salantain ng tagtuyot ang kanilang mga pananim. Kapag hindi naman tag-init, sobra ang ulan na sumisira sa kanilang mga tanim na gulay at palay. Dahil dito, halos hindi sila makaipon ng pera para sa kanilang mga pangangailangan. Sa bawat gabi, madalas nakatanaw si Mateo sa bintana ng kanilang munting kubo. Pinagmamasdan niya ang mga ilaw mula sa malalayong bayan habang iniisip kung kailan kaya magbabago ang kanilang buhay. Marami sa kanyang mga kaibigan ang umalis na sa baryo upang maghanap ng trabaho sa lungsod. Ang ilan ay nagtagumpay at nakapagpatayo ng malalaking bahay. Ngunit si Mateo ay piniling manatili dahil ayaw niyang iwan ang kanyang ina. Isang umaga, habang nag-aararo siya sa bukid, napansin niyang wala nang sapat na tubig para sa kanyang mga pananim. Napasulyap siya sa kagubatan sa gawing hilaga ng baryo. Matagal nang may kwento tungkol sa lugar na iyon. Ayon sa matatanda, may isang sinaunang balon na nakatago roon. Ngunit wala nang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito. Sinasabi ring maraming taon nang walang nagtatangkang hanapin iyon dahil pinaniniwala ang isinumpa ang balon. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng simpleng hapunan, muling nabanggit ni Aling Rosa ang lumang alamat. "Anak," sabi niya, "noong bata pa ako, madalas ikwento ng lolo mo ang tungkol sa balon sa kagubatan." Tahimik na nakinig si Mateo. Ang sabi niya, ang balon daw na iyon ay nagbibigay ng kayamanan sa sino mang makatagpo rito. Ngunit may kapalit ang bawat biyayang matatanggap. Napakunot noo si Mateo. "Ano pong kapalit?" Umiling si Aling Rosa. "Iyon ang hindi malinaw. Iba-iba ang kwento ng mga matatanda. Ang iba ay nagsasabing kalusugan. Ang iba naman ay mahal sa buhay. May nagsasabing kapayapaan ng isip." Nanahimik si Mateo. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Para sa kanya, mga katang-isip lamang ang mga ganoong kwento. Ngunit habang lumilipas ang gabi, hindi niya maalis sa kanyang isip ang sinabi ng ina. Paano kung totoo nga ang balon? Paano kung meron talagang paraan upang makaahon sila sa kahirapan? Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bahay ng pinakamatandang tao sa baryo. Si Mang Isko ay halos 70 taong gulang na at kilala sa pag-iingat ng mga lumang kwento. Nang marinig nito ang tanong ni Mateo, matagal muna itong nanahimik. "Bakit mo gustong malaman ang tungkol sa balon?" Tanong ng matanda. "Nais ko lamang malaman kung totoo ba iyon." Tumingin si Mang Isko sa malayo. "May mga bagay na mas mabuting hindi na hinahanap." "Ngunit totoo po ba?" Huminga ng malalim ang matanda. "Noong kabataan ko, may isang mayamang negosyante na dumating dito. Narinig niya ang alamat at hinanap ang balon." "Natagpuan po ba niya?" "Oo." Lumaki ang mga mata ni Mateo. "Ano pong nangyari?" Pagkaraan ng ilang buwan, naging napakayaman niya. Nagkaroon siya ng malalawak na lupain at maraming manggagawa. "Kung ganoon, totoo nga? Hindi pa tapos ang kwento." Tahimik na naghintay si Mateo. Unti-unting nagkasakit ang kanyang asawa. Sumunod naman ang kanyang mga anak. Isa-isa silang namatay hanggang sa siya na lamang ang natira. Napayuko si Mateo. At pagkatapos, nabaliw siya. Napalunok ang binata. "Baka nagkataon lamang." "Marahil. May iba pa po bang nakakita sa balon?" Tumango ang matanda. "May ilan. Pare-pareho silang yumaman. Pare-pareho rin silang nawalan ng isang bagay na hindi kayang tumbasan ng salapi." Nang umuwi si Mateo, mas lalo siyang naguluhan. Hindi niya alam kung paniniwalaan ang mga kwento. Ngunit isang bagay ang malinaw, may posibilidad na totoo ang balon.
Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang paghihirap nila. Isang malakas na bagyo ang dumating at winasak ang natitira nilang mga pananim. Nang makita ni Mateo ang bukid na puno ng putik at sirang pananim, para siyang nawalan ng pag-asa. Ilang buwang pagod ang nawala sa isang gabi lamang. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang umiiyak ang kanyang ina. Nalaman niyang may utang pala silang hindi niya alam. Kung hindi nila mababayaran iyon sa loob ng ilang buwan, mawawala sa kanila ang lupang sinasaka nila. Hindi nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Habang nakahiga siya, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang kwento tungkol sa mahiwagang balon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa siyang suungin ang panganib. Madaling araw pa lamang ay naghanda na siya. Nagbaon siya ng pagkain, tubig at isang matibay na itak. Hindi niya sinabi sa kanyang ina ang kanyang balak. Ayaw niyang pigilan siya nito. Tahimik siyang nagtungo sa kagubatan. Habang papalalim siya ng papalalim sa masukal na lugar, tila nagiging malamig ang paligid. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad. Lumipas ang mga oras, maraming beses siyang naligaw. Ngunit hindi siya sumuko. Bandang hapon, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng matataas na puno ay may lumang daan ng bato na halos natatakpan na ng lumot. Sinundan niya iyon. Habang lumalakad, pakiramdam niya ay may misteryosong puwersang gumagabay sa kanya. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Napatigil siya. Sa harap niya ay nakatayo ang isang sinaunang balon. Pinalilibutan ito ng mga ugat ng matatandang puno. Natatakpan ng lumot ang mga batong bumubuo rito. Halatang daan-daang taon na itong naroon. Lumakas ang tibok ng puso ni Mateo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Unti-unti siyang lumapit. Nang sumilip siya sa loob ng balon, halos wala siyang makita dahil sa lalim nito. Ngunit maya-maya, may kakaibang liwanag na lumitaw mula sa kailaliman. Biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa kailaliman ng balon ay may narinig siyang tinig. Sino mang humiling ay bibigyan ng kayamanan. Napatras si Mateo. Nanindig ang kanyang balahibo. Muli niyang narinig ang tinig. Ngunit tandaan mo, bawat kayamanan ay may katumbas na kapahamakan. Nakatitig lamang siya sa balon habang ang mahiwagang liwanag mula sa kailaliman nito ay patuloy na sumisiklab sa kanyang harapan. At doon nagsimula ang kapalarang tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Nanatiling nakatayo si Mateo sa harap ng sinaunang balon habang patuloy na sumisiklab ang mahiwagang liwanag mula sa kailaliman nito. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig doon. Para bang huminto ang paggalaw ng oras sa gitna ng kagubatan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salitang kanyang narinig. Bawat kayamanan ay may katumbas na kapahamakan. Nais niyang tumalikod at umuwi. Nais niyang kalimutan ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang kanilang wasak na bukid, ang utang ng kanyang ina, at ang posibilidad na mawala sa kanila ang kanilang lupain, lalo lamang siyang nahihirapang umalis. Lumapit siya ng kaunti sa balon. Muling sumilip sa kailaliman nito. Ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang kakaibang liwanag na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ito ordinaryong ilaw. Para itong buhay na enerhiya na gumagalaw sa loob ng balon. Kung totoo ka, mahina niyang bulong, maaari mo ba talagang baguhin ang buhay ng isang tao? Walang sumagot. Tanging ang malamig na hangin lamang ang dumaan sa paligid. Ngunit ilang sandali pa ay muling kumislap ang liwanag. Nangyari iyon na para bang may nakarinig sa kanyang tanong. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng balon. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Hindi niya alam kung paano humiling. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay mayroon siyang isang bagay na matagal nang minimithi. Pumikit siya. At kung totoo man ang kapangyarihan mo, sabi niya, hinihiling kong makaahon kami sa kahirapan. Hinihiling kong magkaroon kami ng sapat na kayamanan
upang mabayaran ang aming mga utang at mabuhay ng maayos. Pagkasabi niya nito ay biglang naglaho ang liwanag. Nanahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil. Nagmulat si Mateo. Wala nang kakaiba. Nakatayo lamang siya sa harap ng isang lumang balon. Napakamot siya sa ulo. Marahil ay nasayang lamang ang kanyang oras. Marahil ay isa lamang itong alamat. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang maglakad pa uwi. Habang bumababa siya sa kagubatan ay unti-unting sumasapit ang gabi. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nag-aalala na ang kanyang ina. "Nasaan ka buong araw?" tanong ni Aling Rosa. "Naghanap lamang po ako ng halamang gamot sa kagubatan." Hindi na siya nagtanong pa. Pagod na pagod si Mateo kaya agad siyang natulog. Ngunit kinabukasan ay nagising siya sa isang hindi inaasahang pangyayari. May mga taong nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Kasama ng mga ito ang isang kariton na puno ng mga kahon. Nagulat si Mateo. "Ano po ang kailangan ninyo?" Lumapit ang isa sa mga lalaki. "Ikaw ba si Mateo?" "Opo, may iniwan para sa iyo?" Lalong nagtaka ang binata. "Para sa akin?" Tumango ang lalaki. Iniabot nito ang isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Nang buksan iyon ni Mateo, halos hindi siya makahinga. Sa loob ay may mga gintong barya. Marami. Napakarami. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga iyon. Hindi niya alam kung bakit nasa kanya ang mga iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi sapat ang lahat ng kanyang naipon sa buong buhay upang mapantayan ang halaga ng nasa kahon. Maging si Aling Rosa ay natulala. "Anak, saan nanggaling ito?" Hindi makasagot si Mateo. Nang tingnan niya ang ilalim ng kahon, ay may nakita siyang maliit na piraso ng papel. Nakasulat doon ang ilang salita. Ang unang biyaya ay ipinagkaloob na. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Agad niyang naalala ang balon. Hindi pala siya nagkamali. Hindi pala niya inisip lamang ang lahat. Totoo ang kapangyarihan nito. Sa loob lamang ng ilang araw ay nabayaran nila ang lahat ng kanilang utang. Nabili nila ang mga kinakailangang kagamitan para sa bukid. Nakabili rin sila ng mga bagong binhi. Unti-unting bumuti ang kanilang kalagayan. Nagsimulang mapansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago. Marami ang nagtataka kung paano biglang yumaman si Mateo. Ngunit hindi niya sinabi ang katotohanan. Alam niyang walang maniniwala. At kung maniwala man ang mga ito, maaaring marami ang maghanap sa balon. Lumipas ang mga linggo. Patuloy na umuunlad ang kanyang buhay. Naging masagana ang kanilang ani. Nakapagpatayo sila ng mas matibay na bahay. Hindi na nila kailangang magtipid sa pagkain. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita niyang tunay na masaya ang kanyang ina. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Madalas magising si Mateo sa kalagitnaan ng gabi. Paulit-ulit niyang napapanaginipan ang balon. Sa kanyang panaginip ay nakikita niya ang sarili na nakatayo sa harap nito habang may aninong nakamasid mula sa kailaliman. Kapag nagigising siya, basang-basa siya ng pawis. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakabahala. Napansin niyang tila unti-unting nanghihina ang kanyang ina. Noong una ay inakala niyang pagod lamang ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong namumutla si Aling Rosa. Madalas itong mawalan ng gana sa pagkain. Mabilis din itong mapagod. Isang umaga ay nahimatay ito habang nagluluto. Agad siyang naghanap ng manggagamot. Sinuri ng matandang albularyo ang kanyang ina. Matagal itong nanahimik. "Ano po ang sakit niya?" tanong ni Mateo. Umiling ang albularyo. "Iyan ang problema." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Wala akong makita." "Paanong wala?" Para siyang unti-unting nawawalan ng lakas nang walang dahilan. Nanlamig si Mateo. Muling bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng alamat. Bawat kayamanan ay may katumbas na kapahamakan. Pinilit niyang alisin ang ideyang iyon sa kanyang isip.
Hindi maaaring konektado iyon. Hindi maaaring may kinalaman ang balon sa nangyayari sa kanyang ina. Ngunit habang lumalala ang kalagayan ni Aling Rosa, lalo lamang siyang kinakabahan. Minsan ay napansin niyang nakatitig lamang sa kanya ang kanyang ina. "Anak," mahina nitong sabi. "Opo? May gusto akong itanong." "Ano po iyon?" "Saan talaga nanggaling ang kayamanang dumating sa atin?" Natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung paano sasagot. Totoo bang may kinalaman ito sa alamat ng balon? Parang tumigil ang kanyang paghinga. Hindi niya kailanman sinabi sa kanyang ina ang kanyang pagpunta sa kagubatan. Ngunit tila nahulaan na nito ang lahat. "Anak," patuloy ni Aling Rosa, "may mga biyayang hindi dapat tanggapin kung kapahamakan naman ang kapalit." Napayuko si Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang matanggap niya ang kayamanan, nakaramdam siya ng matinding takot. At nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang silid, may narinig siyang mahinang bulong na tila nagmumula sa labas ng bahay. Isang bulong na agad niyang nakilala. Kapareho iyon ng tinig na narinig niya sa kailaliman ng balon. "Natanggap mo na ang unang biyaya. Malapit na ring singilin ang unang kabayaran." Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman at doon niya napagtanto na nagsisimula pa lamang ang tunay na kapahamakan. Hindi na nakatulog si Mateo matapos niyang marinig ang mahiwagang tinig sa labas ng kanilang bahay. Nanatili siyang nakahiga habang nakatitig sa kisame. Pinakikinggan niya ang bawat tunog ng gabi. Umaasa siyang maririnig niyang muli ang bulong upang makatiyak kung totoo nga ba ang kanyang narinig. Ngunit wala nang sumunod. Tanging huni ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang pumuno sa paligid. Pagsikat ng araw ay agad niyang tinungo ang silid ng kanyang ina. Nakita niyang nakaupo si Aliling Rosa sa tabi ng bintana. Nakatanaw ito sa bukirin. Ngunit agad niyang napansin ang malaking pagbabago. Mas maputla ito kaysa dati, mas payat. At tila nawalan ng sigla ang mga mata nito. Nang makita siya ng kanyang ina, ay pilit itong ngumiti. "Magandang umaga, anak." "Magandang umaga po, inay." Pinilit ni Mateo na maging kalmado. Ayaw niyang makita ng kanyang ina ang kanyang pag-aalala. Ngunit sa kanyang puso ay lalo lamang lumalalim ang takot. Habang tumatagal ay lalo niyang naiisip ang balon. Maaari kayang ito na ang kapalit? Maaari kayang ang kalusugan ng kanyang ina ang kabayaran sa kayamanang kanilang natanggap? Hindi niya gustong paniwalaan iyon. Ngunit wala siyang ibang maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw ay naghahanap siya ng iba pang manggagamot. Tinungo niya ang mga karatig baryo. Nagbayad siya ng malalaking halaga para sa mga halamang gamot at lunas. Ngunit walang nagbago. Patuloy na nanghihina si Aling Rosa. Unti-unti ring kumalat sa baryo ang balita tungkol sa kanyang karamdaman. Maraming kapitbahay ang bumisita upang magdala ng pagkain at dasal. Isa sa mga dumalaw ay si Mang Isko. Tahimik na naupo ang matanda sa tabi ni Aliling Rosa. Matagal itong nakipag-usap bago nagpaalam. Paglabas nito ng bahay ay agad siyang nilapitan ni Mateo. "Mang Isko," tumingin ang matanda sa kanya. "May gusto po akong sabihin." "Alam ko." Nagulat si Mateo. "Alam ninyo?" Tumango ang matanda. "Natagpuan mo ang balon." Hindi makapagsalita si Mateo. "Hindi mo man sabihin nakikita ko sa iyong mga mata. Napayuko siya. Patawarin ninyo ako. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Kung alam ko lang po sana ang mangyayari." Huminga ng malalim si Mang Isko. Walang taong nakakatanggi sa tukso ng kayamanan kapag nasa harap na nila ito. May paraan pa po ba upang mabawi ang lahat? Matagal na nanahimik ang matanda. "Hindi ko alam. Ngunit may paraan po bang mailigtas ang aking ina?" "Hindi ko rin alam." Parang binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib ni Mateo. Pakiramdam niya ay lalo lamang siyang nawawalan ng pag-asa. "May isang bagay lamang ako natatandaan," dagdag ni Mang Isko. "Ano po iyon?" Ayon sa alamat, ang balon ay hindi kailanman nagbibigay ng libre.
Nanatiling tahimik si Mateo, at habang mas malaki ang biyayang natanggap, mas mabigat ang kabayarang hinihingi nito. Pagkatapos sabihin niyon ay tuluyan ng umalis ang matanda. Naiwan si Mateo na puno ng pangamba. Kinagabihan ay hindi na niya napigilan ang sarili. Nagpa siyang bumalik sa kagubatan. Bitbit ang isang lampara, tinahak niya ang parehong daan patungo sa mahiwagang balon. Muli niyang narating ang clearing sa gitna ng kagubatan. Naroon pa rin ang sinaunang balon. Tahimik. Mistulang naghihintay. Lumapit siya rito. Atin nang pag-usapan ito. Sigaw niya. Walang sumagot. Kung ikaw ang dahilan ng sakit ng aking ina, ibalik mo siya sa dati. Biglang kumislap ang kailaliman ng balon. Lumakas ang malamig na hangin. Unti-unting lumitaw ang mahiwagang liwanag. At muli niyang narinig ang tinig. Ang bawat biyaya ay may katumbas na kabayaran. Hindi ko tinatanggap ang kapalit. Ngunit tinanggap mo ang biyaya. Napakuyom si Mateo ng kamao. Kunin mo na lamang ang kayamanan. Ang kasunduan ay natupad na. Hindi ko alam ang buong kapalit. Ngunit humiling ka pa rin. Nanginig ang kanyang katawan sa galit at takot. Paano ko maililigtas ang aking ina? Ilang sandaling nanahimik ang balon. Pagkatapos ay muling nagsalita ang mahiwagang tinig. May paraan. Agad siyang napatingin sa kailaliman. Ano iyon? Magbigay ng kapalit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng bagay ay may halaga. Kung nais mong iligtas ang isa, kailangang may isuko kang iba. Napaatras siya. Hindi niya nagustuhan kahulugan ng mga salita nito. Ayaw ko. Kung ganoon hayaan mong magpatuloy ang kabayaran. Unti-unting naglaho ang liwanag. Sandali! Ngunit huli na. Muling bumalik sa katahimikan ang kagubatan. Nanatiling nakatayo si Mateo habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya kayang magsakripisyo ng ibang tao. Hindi niya kayang magdulot ng kapahamakan sa iba upang iligtas ang kanyang ina. Ngunit hindi rin niya kayang panoorin itong unti-unting mawala. Mabigat ang kanyang loob nang umuwi siya. Ngunit pagdating niya sa bahay ay may mas masakit pa siyang nadatnan. Nagkakagulo ang mga kapitbahay. May mga taong nagtitipon sa harapan ng kanilang bahay. Agad siyang tumakbo papasok. Atras! Dumating na si Mateo! Pagpasok niya sa silid ay nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama. Namumutla ito, halos hindi na makahinga. Inay! Lumuhod siya sa tabi nito. Dahan-dahang iminulat ni Aling Rosa ang kanyang mga mata. Anak, huwag po kayong magsalita. Makinig ka, napaluha si Mateo. May paraan pa po, hahanapin ko. Mahina itong ngumiti. Hindi lahat ng bagay ay nalulutas ng kayamanan. Tumulo ang mga luha ni Mateo. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan sa paghahangad ng mabuting buhay. Kung hindi ako humiling, ang tao ay natututo sa kanyang mga pagpili. Dahan-dahang hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Ano man ang mangyari, huwag mong hayaang lamunin ka ng kasakiman. Iyon ang huling malinaw na salitang narinig niya mula sa kanyang ina ng gabing iyon. At habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalalim ang takot ni Mateo, sapagkat pakiramdam niya ay mabilis nang papalapit ang unang kabayarang hinihingi ng balon ng kayamanan at kapahamakan. Mabigat ang bawat sandaling lumipas para kay Mateo matapos ang gabing iyon. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Hindi niya ito iniwan kahit isang saglit. Bawat paghinga ni Aling Rosa ay tila mas mahina kaysa sa nauna. Sa labas ng bahay patuloy ang normal na takbo ng buhay sa baryo. May mga magsasakang nagtatanim, may mga batang naglalaro, may mga taong nagtatawanan. Ngunit para kay Mateo, tila huminto ang mundo. Wala siyang ibang iniisip kundi ang mailigtas ang kanyang ina. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy ang paglala ng kalagayan ni Aling Rosa. Maging ang mga manggagamot ay wala nang maipangakong lunas.
Nagsimula nang mawalan ng pag-asa ang mga kapitbahay. Ngunit si Mateo ay hindi pa rin sumusuko. Sa bawat gabi, bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ng mahiwagang balon. Kung nais mong iligtas ang isa, kailangang may isuko kang iba. Pinilit niyang huwag isipin yon. Ngunit habang nakikita niyang unti-unting nanghihina ang kanyang ina, lalo siyang nahihirapang balewalain ang mga salitang iyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, may isang estrangherong matandang lalaki ang dumating. Nakasuot ito ng mahabang kupas na balabal. May dala itong baston na yari sa matandang kahoy. Tahimik itong tumigil sa harap niya. Ikaw si Mateo. Hindi iyon tanong, parang alam na nito ang sagot. Opo. Matagal siyang pinagmasdan ng matanda. Natagpuan mo ang balon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Paano ninyo nalaman? Bahagyang ngumiti ang matanda dahil minsan na rin akong naging katulad mo. Nabigla si Mateo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dati akong humiling sa balon. Parang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Agad siyang tumayo. Talaga? Tumango ang matanda. Naging mayaman ako. Naging makapangyarihan. Natanggap ko ang lahat ng gusto ko. Ano pong kapalit? Biglang nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Ang aking pamilya. Nanahimik si Mateo. Sila ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. At isa-isa silang nawala. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang katawan. May paraan po ba para matigil ito? Matagal na hindi sumagot ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita ito. May paraan. Agad na nabuhay ang pag-asa sa puso ni Mateo. Ano po iyon? Wasakin ang kasunduan. Paano? Tanggihan ng tukso. Naguluhan si Mateo. Hindi ko nauunawaan. Kapag muling nag-alok ang balon ng biyaya, huwag mong tanggapin. Napakunot noo siya, ngunit isang beses pa lamang akong humihiling. Umiling ang matanda. Hindi pa tapos ang balon sa iyo. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kapag natikman na ng tao ang biyaya nito, madalas ay bumabalik siya. Natahimik si Mateo dahil alam niyang tama ang matanda. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, may bahagi ng kanyang isip na umaasang makakatulong muli ang balon. Maging sa gitna ng kanyang takot, naroon pa rin ang tukso. Mag-ingat ka, sabi ng matanda. Ang pinakamalaking kapahamakan ay hindi nagsisimula sa sumpa. Saan po nagsisimula? Sa pagnanais ng tao ng higit pa. Pagkatapos sabihin niyon ay umalis na ang matanda. Hindi na muling nakita ni Mateo kung saan ito nagtungo. Para bang nilamon lamang ito ng kadiliman. Lumipas ang isa pang linggo. Mas lalo pang nanghina si Aling Rosa. Halos hindi na ito makatayo. Madalas na rin itong walang malay. At sa bawat araw na nakikita iyon ni Mateo, lalo siyang nababalot ng desperasyon. Hanggang sa isang gabi, muling dumating ang panaginip. Nakita niyang nakatayo siya sa harap ng balon. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas maliwanag ang liwanag mula sa kailaliman. Mas malakas din ang tinig. Mateo, unti-unti siyang lumapit. Maililigtas mo ang iyong ina. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paano? Humiling ka muli. Nanginginig siyang tumingin sa kailaliman. Ano ang magiging kapalit? Hindi agad sumagot ang balon. Mas malaki ang biyaya, mas mabigat ang kabayaran. Nagdadalawang isip siya, ngunit nakita niya sa panaginip ang kanyang ina. Malusog, masaya, nakangiti, katulad noong dati. Maililigtas mo siya. Para bang may puwersang humihila sa kanyang kalooban. Unti-unti niyang nakakalimutan ang lahat ng babala. Ang mga kwento, ang mga alamat, ang sinabi ng matandang estranghero, ang tanging nakikita niya ay ang posibilidad na mabuhay ang kanyang ina. Biglang nagising si Mateo. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Mabilis ang kanyang paghinga. Madilim pa ang paligid. Ngunit alam niyang hindi iyon ordinaryong panaginip. Pakiramdam niya ay tunay siyang kinausap ng balon.
bumangon siya, lumabas ng bahay. At mula sa malayo, sa direksyon ng kagubatan, nakita niya ang isang mahinang liwanag na tila kumikislap sa gitna ng kadiliman. Parang tinatawag siya, parang naghihintay. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang alalahanin ang sinabi ng estranghero. Tanggihan ng tukso. Ngunit habang naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina mula sa loob ng bahay, unti-unting nabasag ang kanyang pagtitimpi. Sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang mahiwagang balon, nagsimula siyang mag-isip ng isang bagay na dati ay hindi niya kailanman gagawin. Nagsimula niya pag-isipan ang paghiling muli. At sa mismong sandaling iyon, hindi niya namamalayang isang hakbang na lamang ang layo niya mula sa mas malaking kapahamakang naghihintay sa kanyang buhay. Magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang nakita sa panaginip at ang mahinang liwanag na sumisilip mula sa direksyon ng kagubatan. Sa bawat sandaling lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pasya. Sa isang panig ay naroon ang mga babala, ang alamat, ang mga kwento ng mga taong nasira ang buhay, ang misteryosong matanda na minsang nabiktima rin ng balon. Sa kabilang panig naman ay naroon ang kanyang ina, ang nag-iisang taong nanatili sa kanyang tabi sa lahat ng paghihirap, ang taong nagsakripisyo para mapalaki siya. Ang taong ngayon ay unti-unting nauupos sa kanyang harapan. Pagsikat ng araw, pumasok siya sa silid ni Aling Rosa. Mahimbing itong natutulog. Ngunit kapansin-pansin ang matinding panghihina nito. Ang dating masiglang mukha ay tila ilang taong tumanda sa loob lamang ng ilang buwan. Tahimik na naupo si Mateo sa tabi ng higaan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito. Napapikit siya habang pinipigilan ang pagluha. Ayaw niyang mawala ang kanyang ina. Hindi niya kayang tanggapin iyon. At sa sandaling iyon, unti-unting nanaig ang desperasyon sa kanyang puso. Nang sumapit ang gabi, muli siyang nagtungo sa kagubatan. Mas mabilis niyang narating ang lumang balon kaysa dati. Parang kabisado na ng kanyang mga paa ang daan. O marahil ay ang balon mismo ang umaakay sa kanya. Nang marating niya ang clearing, agad niyang nakita ang kakaibang liwanag. Mas maliwanag ito kaysa noong una, mas buhay. Mas nakakatakot. Huminto siya sa harap ng sinaunang balon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya umatras. Narito ako, mahina niyang sabi. Biglang kumislap ang kailaliman. Lumakas ang malamig na hangin. At muling narinig ni Mateo ang tinig, "Alam kong babalik ka." Parang nanggaling ang boses sa kailaliman ng lupa. "Ayaw kong bumalik. Ngunit bumalik ka." Natahimik siya dahil alam niyang totoo iyon. "Ano ang nais mo ngayon?" Napapikit siya. "Gusto kong mabuhay ang aking ina." Ilang sandaling nanahimik ang paligid. Pagkatapos ay nagsalita muli ang balon. Posible iyon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Talaga? Oo. Napayuko siya habang pinipigilan ang pag-asa na sumiklab sa kanyang dibdib. Ano ang kapalit? Mas malamig ang naging hangin, mas madilim ang paligid, at nang sumagot ang balon, tila mas mabigat ang bawat salita. Bahagi ng iyong kapalaran. Napakunot noo siya. Hindi ko naiintindihan. Kapag iniligtas ko ang iyong ina, mabubuhay siya ng matagal. Kung ganoon ay tanggap ko. Hindi mo pa naririnig ang kabuuan. Natahimik siya. Unti-unti mong mawawala ang lahat ng taong mamahalin mo. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Napaatras siya. Ano? Isa-isa silang lalayo. Isa-isa silang mawawala. At sa huli maiiwan kang nag-iisa. Nanginig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napakabigat ng hinihinging kabayaran. Ngunit muli niyang naalala ang kanyang ina. Kung hindi siya kikilos, maaaring mawala ito anumang oras. Kung tatanggapin niya ang alok, mabubuhay ito. Ngunit may kapalit na hindi niya palubos maunawaan. Mahabang sandali siyang nanahimik. At sa huli,
na naig ang kanyang pagmamahal sa ina. Tinanggap ko. Biglang sumiklab ang liwanag. Napapikit siya. Umalingaw-ngaw ang isang malalim na ugong sa buong kagubatan. Nagmistulang gumalaw ang lupa sa kanyang paanan. At pagkatapos ay bumalik ang katahimikan. Natupad na ang iyong hiling. Unti-unting naglaho ang liwanag. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng dilim, nanginginig. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang kanyang ginawa, ngunit wala ng paraan upang bawiin iyon. Mabilis siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay ay agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang ina. At doon siya natigilan. Nakaupo si Aliling Rosa sa higaan. Gising, masigla, at may kulay na muli ang muka. Mateo? Parang hindi siya makapaniwala. Inay, tumayo si Aling Rosa ng walang hirap. Ngumiti ito. Pakiramdam ko ay para akong gumaan. Hindi napigilan ni Mateo ang mapaluha. Yumakap siya sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang muli ang pag-asa. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang paggaling ni Aling Rosa. Mabilis itong bumalik sa dati nitong kalusugan. Nagdiwang ang buong baryo. Marami ang nagsabing himala ang nangyari. Ngunit si Mateo lamang ang nakakaalam ng katotohanan. At habang masaya ang lahat, may kakaibang pangamba na lumalaki sa kanyang puso. Dahil alam niyang hindi nagbibigay ang balon nang walang kapalit. Lumipas ang ilang linggo. Wala namang masamang nangyari. Nagsimula siyang mag-isip na baka mali ang sinabi ng balon. Marahil ay nilinlang lamang siya nito. Marahil ay wala talagang kabayaran. Ngunit isang hapon may dumating na liham mula sa kalapit na bayan. Isa itong paanyaya para sa kanyang matalik na kaibigang si Andres. Matagal ng pangarap ni Andres na magtrabaho sa malayong lungsod. At ngayon ay natanggap na ito sa isang malaking kumpanya. Masaya ang buong baryo para rito. Ngunit nang magpaalam si Andres kay Mateo, kakaiba ang kanyang sinabi. Salamat sa lahat, kaibigan. Kailan ka babalik? Tanong ni Mateo. Ngumiti si Andres. Hindi ko alam. At pagkatapos noon ay umalis ito. Lumipas ang mga buwan. Hindi na muling nagbalik si Andres. Hindi na rin ito nagpadala ng liham. Parang naglaho na lamang ito sa buhay ni Mateo. Noong una ay hindi niya iyon binigyang pansin. Ngunit kasunod ni Andres ay may isa pang taong umalis. At pagkatapos ay isa pa. Unti-unti ang mga taong malalapit sa kanya ay nagsimulang mawala sa kanyang buhay. May lumilipat ng bayan, may naglalakbay, may nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na alitan sa kanya. At sa bawat pagkawala, naaalala niya ang sinabi ng balon. Unti-unti mong mawawala ang lahat ng taong mamahalin mo. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa madilim na kalangitan, nakaramdam siya ng matinding kaba. Sapagkat ngayon ay nagsisimula na niyang makita ang unang palatandaan ng ikalawang kabayaran. At sa kanyang puso ay alam niyang hindi pa iyon ang pinakamasakit na kapahamakang nakalaan para sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang buhay ni Mateo. Sa paningin ng iba, siya ay isang masuwerteng tao. May maayos na bahay, may masaganang bukid, may sapat na salapi upang mabuhay ng komportable. At higit sa lahat, muling malusog ang kanyang ina. Ngunit sa likod ng lahat ng biyayang iyon ay may lihim na pasaning siya lamang ang nakakaalam. Isa-isang naglalaho sa kanyang buhay ang mga taong malalapit sa kanya. Noong una ay si Andres. Pagkatapos ay ang kanyang mga pinsan na lumipat sa malayong lalawigan. Kasunod nito ay ilang matalik niyang kaibigan na bigla na lamang nagkaroon ng sariling mga landas sa buhay. Unti-unting nababawasan ang mga taong dati niyang nakakasama araw-araw. At sa bawat pagkawala, lalo niyang naaalala ang sumpang ipinataw ng balon. Hindi agad nawawala ang mga tao. Hindi sila basta namamatay. Sa halip, para silang unti-unting inilalayo ng kapalaran mula sa kanya. Parang may di nakikitang puwersang humihila sa kanila palayo. Sinubukan niyang huwag pansinin niyon. Pinilit niyang mamuhay ng normal. Ngunit habang tumatagal,
mas nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi aksidente ang lahat. Ito ang kabayaran. Isang hapon, habang naglalakad siya sa baryo, napansin niyang tila iniiwasan siya ng ilang tao. May mga bulong-bulungan. May mga tingin na puno ng pagdududa. Hindi niya alam kung bakit. Hanggang sa isang araw ay narinig niya ang usapan ng dalawang matandang babae. Napansin mo ba? Ano? Simula nang yumaman si Mateo, sunod-sunod na ang mga kakaibang nangyayari. Napahinto siya. May nagsasabing may kinalaman iyon sa lumang alamat. Tungkol sa balon, tumango ang isa. May mga nagsasabing nakita raw siyang pumasok sa kagubatan noong mga gabing walang buwan. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pakikinig. Tahimik siyang umalis. Ngunit hindi nawala sa kanyang isip ang mga narinig. Unti-unti nang kumakalat ang mga hinala. At habang lumalala iyon, mas lalo siyang nararamdamang nag-iisa. Tanging ang kanyang ina lamang ang nananatiling malapit sa kanya. Ngunit maging si Aling Rosa ay napapansin na rin ang pagbabago. Anak, sabi nito isang gabi habang sila ay naghahapunan, bakit tila malungkot ka nitong mga nakaraang buwan? Ngumiti si Mateo. Wala po iyon. Ngunit alam ng kanyang ina na hindi iyon totoo. May bumabagabag sa iyo. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang buong katotohanan. Ayaw niyang madagdagan pa ang alalahanin nito. Lumipas ang ilang araw. Isang umaga may dumating na isang dalaga sa baryo. Ang pangalan niya ay Elena. Anak siya ng isang mga ngalakal mula sa kalapit na bayan. Maganda, mabait at masayahin. Mabilis siyang nakilala ng mga tao at hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila ni Mateo. Sa mahabang panahon, ngayon lamang muling nakaramdam ng saya si Mateo habang may kausap. Madali silang nagkaunawaan. Pareho silang mahilig sa tahimik na buhay, pareho nilang mahal ang kalikasan, at pareho rin silang may mga pangarap para sa hinaharap. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Naging mas maliwanag muli ang mundo para kay Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, naramdaman niyang maaaring magkaroon pa siya ng masayang kinabukasan. Napansin iyon ni Aling Rosa at lihim itong natuwa. Ngunit habang lumalalim ang kanyang damdamin para kay Elena, mas lalo siyang natatakot dahil hindi niya nakakalimutan ang sinabi ng balon. Unti-unti mong mawawala ang lahat ng taong mamahalin mo. Madalas siyang magising sa gabi dahil sa pangambang iyon. Paano kung si Elena ang susunod? Paano kung dumating ang araw na mawala rin ito sa kanyang buhay? Pinilit niyang lumayo. Pinilit niyang bawasan ang kanilang pagkikita. Ngunit habang sinusubukan niyang umiwas, lalo naman siyang nahuhulog sa dalaga. At isang gabi, habang nakaupo siya mag-isa sa harap ng bahay, muling bumalik ang malamig na hangin na matagal na niyang kinatatakutan. Nanlamig ang kanyang katawan, dahan-dahan siyang tumingin sa madilim na kagubatan. Sa malayo ay muli niyang nakita ang mahinang liwanag ng balon. At pagkatapos ay narinig niya ang pamilyar na tinig. May bago kang minamahal, napapikit siya. Ano ang gusto mo? Pinagmamasdan kita. Hindi mo ako titigilan, hindi ba? Hanggat may nais ka pang hilingin. Napakuyom siya ng kamao. Wala na akong hihilingin. Tahimik ang balon sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita. Maraming nagsasabi niyan. Unti-unting naglaho ang tinig. Ngunit bago tuluyang mawala, may isa pa itong iniwang babala. Darating ang panahon na pipili ka muli. At sa pagkakataong iyon, mas mabigat ang magiging kapalit. Naiwan si Mateo sa gitna ng katahimikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahil sa kaibuturanan ng kanyang puso, alam niyang tama ang balon. Hindi pa tapos ang kanyang ugnayan dito. At habang pinagmamasdan niya ang mga bituin sa kalangitan, hindi niya namalayang isang bagong kapahamakan ang unti-unti nang papalapit sa kanyang buhay. Isang kapahamakang may kinalaman sa taong nagsisimula na niyang mahalin. Lumipas ang mga buwan matapos marinig ni Mateo
ang babala ng mahiwagang balon. Pinilit niyang kalimutan ang tinig na iyon. Pinilit niyang ituon ang kanyang isip sa bukid, sa kanyang ina at sa simpleng pamumuhay na matagal na niyang pinangarap. Ngunit may mga bagay na hindi kayang takasan ng tao. Isa na rito ang damdamin. Habang tumatagal, lalo niyang napapalapit si Elena. Naging bahagi na ito ng kanyang araw-araw na buhay. Madalas silang mag-usap sa ilalim ng malaking punong akasya sa gitna ng baryo. Sabay silang naglalakad sa mga bukirin tuwing dapit hapon. At madalas ding bumisita si Elena sa kanilang bahay upang kamustahin si Aling Rosa. Unti-unti ring napalapit ang dalaga sa kanyang ina. Minsan ay natagpuan ni Mateo ang dalawa na nagtatawanan habang naghahanda ng hapunan. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Parang muli siyang binigyan ng pagkakataong magkaroon ng masayang pamilya. Ngunit kasabay ng kasiyahang iyon ay ang lumalaking takot sapagkat alam niyang hindi basta-basta nagsasalita ang balon. Ang bawat babala nito ay nagkakatotoo. At habang lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Elena, lalo niyang nararamdamang papalapit ang kapahamakan. Isang gabi, nagpasya siyang sabihin sa dalaga ang bahagi ng katotohanan. Hindi lahat, ngunit sapat upang mapalayo ito sa kanya. Nagkita sila sa tabi ng ilog. Tahimik ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa banayad na agos ng tubig. Elenas, mahina niyang sabi. Napatingin ang dalaga sa kanya. Bakit parang mabigat ang iyong loob? Huminga ng malalim si Mateo. May gusto akong sabihin. Tahimik na naghintay si Elena. Mas mabuting lumayo ka sa akin. Nagulat ito. Ano? Mas ligtas iyon. Napakunot no ang dalaga. Hindi ko naiintindihan. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Kung ganoon, ipaliwanag mo. Napayuko si Mateo. Ngunit paano niya ipaliliwanag ang isang sumpang kahit siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan? Paano niya sasabihin na may isang mahiwagang balon na unti-unting kumukuha ng lahat ng mahalaga sa kanyang buhay? Sa huli ay umiling lamang siya. Magtiwala ka na lang sa akin. Tahimik si Elena. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Hindi ako lalayo dahil lamang sa isang bagay na ayaw mong sabihin. Natahimik si Mateo. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang pilitin ang dalaga. Lumipas pa ang mga linggo. Nagpatuloy ang kanilang pagkikita. Nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. At sa bawat araw na lumilipas, lalo silang nagiging masaya. Ngunit kasabay nito ay parami ng parami ang mga kakaibang pangyayari. Madalas makakita si Mateo ng mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Kapag nililingon niya ang mga ito, wala namang tao. Tuwing gabi ay muli niyang napapanaginipan ang balon. At sa bawat panaginip, mas lumalalim ang kadiliman sa kailaliman nito. Parang may kung anong naghihintay roon. May kung anong nagmamasid. Isang madaling araw, nagising siya dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Parang may nangyaring hindi niya maipaliwanag. Agad siyang bumangon. Lumabas ng bahay, tahimik ang buong baryo. Ngunit nang sumikat ang araw, kumalat ang balitang nagpayanig sa kanyang mundo. Nawala si Elena. Walang nakakita kung saan ito nagtungo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang alam lamang ng mga tao ay hindi ito umuwi noong nakaraang gabi. Agad na nagsimula ang paghahanap. Nagtipon ang mga kalalakihan ng baryo. Hinati nila ang kagubatan sa iba't ibang bahagi. Hinagilap nila ang bawat daan, bawat ilog, bawat kuweba, kasama si Mateo sa paghahanap. 3 araw at 3 gabi silang naghanap. Ngunit walang bakas ng dalaga. Parang naglaho lamang ito sa hangin. Unti-unting nawalan ng pag-asa ang mga tao. Ngunit si Mateo ay hindi tumigil. Sa ika-4 na gabi ng kanyang paghahanap, muli siyang napadpad sa lumang clearing. Naroon ang balon. Tahimik. Madilim. Nakatayo lamang ito sa gitna ng kagubatan. Parang matagal nang naghihintay. Lumapit siya rito, punong-puno ng galit ang kanyang puso. Ano ang ginawa mo kay Elena? Biglang kumislap ang kailaliman.
lumakas ang malamig na hangin at muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na tinig. Hindi ko siya kinuha. Sinungaling ka! Nagsisimula pa lamang ang kabayaran. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga taong minamahal mo ay unti-unting mawawala. Napakuyom siya ng kamao. Nasaan siya? Malayo. Buhay pa ba siya? Matagal na hindi sumagot ang balon. At ang katahimikang iyon ang lalo niyang kinatakutan. Sabihin mo! Sa wakas ay nagsalita ito. Ang kapalaran niya ay wala na sa iyong mga kamay. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Napaupo siya sa lupa. Hindi niya alam kung buhay pa si Elena. Hindi niya alam kung muli pa niya itong makikita. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang mahiwagang balon, tunay niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga naging desisyon. Dahil ngayon, hindi na lamang kayamanan o sakit ang kapalit. Hindi na lamang takot o pag-iisa. Ngayon ay isang taong minahal niya ang maaaring nawala dahil sa sumpang siya mismo ang nagpasimula. At habang nakaupo siya sa harap ng balon, may isa pang bagay na hindi niya alam. Sa malayong bahagi ng kagubatan, sa isang lugar na hindi pa niya nararating kailanman, may isang lihim na unti-unting nabubunyag. Isang lihim tungkol kay Elena. At isang lihim tungkol sa tunay na pinagmulan ng balon ng kayamanan at kapahamakan. Hindi agad umuwi si Mateo matapos ang kanyang pag-uusap sa mahiwagang balon. Nanatili siyang nakaupo sa malamig na lupa habang nakatitig sa kailaliman nito. Punong-puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Sa loob lamang ng ilang taon, natanggap niya ang lahat ng bagay na matagal niyang pinangarap. Kayamanan, kasaganaan, kalusugan para sa kanyang ina. Ngunit kapalit ng mga ito ay unti-unti niyang nawawala ang mga taong mahalaga sa kanya. At ngayon, si Elena naman ang tila nilamon ng kapalaran. Nang tuluyan ng maglaho ang liwanag mula sa balon, mabigat ang kanyang loob na tumayo. Nagpasya siyang umuwi. Ngunit habang naglalakad siya sa makitid na landas ng kagubatan, may napansin siyang kakaiba. May isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Nakasuot ito ng lumang kasuotan na tila mula pa sa ibang panahon. Mahaba ang puting buhok nito. At bagaman gabi na, malinaw niyang nakikita ang matalim nitong mga mata. Napahinto si Mateo. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Wala siyang narinig na yabag, wala ring anumang palatandaan na may ibang tao sa paligid. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng matanda. Nagulat si Mateo. Sino po kayo? Bahagyang ngumiti ang matanda. Isa akong tagapagbantay ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa kagubatang ito. Napakunot noo siya. Lihim? Tungkol sa balon. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Mabilis siyang lumapit. May alam kayo tungkol dito? Mas marami kaysa sa inaakala mo. Tahimik siyang nakinig. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may taong tila makapagbibigay sa kanya ng mga sagot. Ang balon na nakita mo ay hindi likas na mahiwaga. Nagulat siya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Maraming daang taon na ang nakalipas. Isa lamang itong ordinaryong balon. Lumang pinagkukunan ng tubig ng isang sinaunang pamayanan. Nakatitig lamang si Mateo. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang lalaking sakim sa kapangyarihan. Ano ang ginawa niya? Huminga ng malalim ang matanda. Naghangad siya ng walang hanggang kayamanan. Naghangad siya ng higit pa sa nararapat para sa isang tao. Ayon sa alamat, nakatagpo siya ng isang sinaunang kapangyarihan na hindi dapat ginising. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. At mula noon, isinumpa ang balon. Simula noon, natutunan nitong tuparin ang mga hiling ng tao. Ngunit sa bawat biyayang ibinibigay nito, may bahagi ng buhay na kinukuha bilang kapalit. Tahimik ang kagubatan habang nagsasalita ang matanda. Parang maging ang hangin ay nakikinig. May paraan po ba para matapos ang sumpa? Tanong ni Mateo. Matagal bago sumagot ang babae. Meron.
Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano po iyon? Ngunit mapanganib. Kahit ano po. Napatingin ang matanda sa kanyang mga mata, parang sinusukat nito ang kanyang katatagan. Sa kailaliman ng kagubatan ay may nakatagong dambana. Doon nagsimula ang sumpa. Doon rin ito maaaring wakasan. Paano ko iyon mahahanap? Ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay sa gawing hilaga. May isang daan na hindi nakikita ng karaniwang tao. Kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, lilitaw ang landas. Kailangan mong sundan iyon. Tahimik na nakinig si Mateo. Ngunit may isa pa siyang tanong. May kinalaman po ba rito si Elena? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda at iyon ang agad niyang napansin. Parang may bagay itong alam. Sabihin ninyo po, huminga ng malalim ang babae. May dahilan kung bakit siya nawala. Nanigas si Mateo. Ano po iyon? Si Elena ay hindi basta isang karaniwang dalaga. Parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi ko po naiintindihan. Ang kanyang pamilya ay matagal ng kaugnay ng sumpang ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Sa loob ng maraming salinlahi, ang kanilang angkan ang nagbabantay sa lihim ng balon. Hindi makapaniwala si Mateo. Imposible, ngunit totoo. At nang malaman nila na muli kang nakipagkasundo sa balon, kumilos sila. Napaatras siya. Nasa kanila si Elena? Hindi. Saan siya? Tahimik na tumingin ang matanda sa malalim na bahagi ng kagubatan. Si Elena mismo ang umalis. Naguluhan si Mateo. Bakit? Dahil alam niyang darating ang panahong kailangan niyang pumili. Sa pagitan mo at ng sumpa. Parang lalong dumami ang mga tanong sa kanyang isip. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Biglang nagdilim ang kagubatan. Ang mga dahon ay nagsimulang umugong. At sa malayo mula sa direksyonas ng balon, may sumiklab na kakaibang liwanag. Nagbago ang mukha ng matandang babae. Natagpuan ka na nito. Sino? Ang kapangyarihang naninirahan sa balon. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng lupa. Unti-unting lumalakas ang liwanag sa kalayuan, parang may nagising na matagal nang natutulog. Kailangan mong umalis ngayon, sabi ng matanda. Hindi pa tapos ang usapan natin. Wala nang oras. Ano ang dapat kong gawin? Mabilis na inilabas ng matanda ang isang maliit na anting-anting na yari sa pilak. Iniabot niya iyon kay Mateo. Itago mo ito. Makakatulong ito sa iyo kapag nagsimula na ang huling pagsubok. Huling pagsubok? Tumango ang babae. Dahil papalapit na ang araw ng paghuhusga. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Bakit? Dahil sa lahat ng taong nakipagkasundo sa balon, ikaw lamang ang nagtangkang labanan, ang sumpa. At pagkatapos sabihin iyon, dahan-dahang umatras ang matanda sa gitna ng kadiliman. Ilang saglit lamang ay wala na ito, para itong naglaho sa hangin. Naiwan si Mateo na hawak ang pilak na anting-anting habang nakatanaw sa malayong liwanag mula sa kagubatan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang malapit na siyang humarap sa katotohanang matagal nang nakatago. Ang katotohanan tungkol sa balon. Ang katotohanan tungkol kay Elena. At ang katotohanan tungkol sa kapalarang naghihintay sa kanya. Mula nang makilala ni Mateo ang matandang tagapagbantay, hindi na siya mapakali. Araw at gabi niyang iniisip ang mga nalaman niya. Hindi karaniwang dalaga si Elena. May kaugnayan ang angkan nito sa lihim ng balon. At higit sa lahat, may paraan upang wakasan ang sumpa. Ngunit habang papalapit ang kabilugan ng buwan, lalo ring lumalakas ang kakaibang presensyang kanyang nararamdaman. Madalas niyang makita sa panaginip ang balon. Ngunit ngayon ay iba na ang anyo nito. Hindi na lamang ito isang lumang balon. Sa kanyang mga panaginip, tila isa itong napakalaking hukay ng kadiliman. Mula rito ay umaangat ang mga anino ng mga taong minsang humiling ng kayamanan. Mga taong nawalan ng pamilya. Mga taong nawalan ng kaligayahan. Mga taong naging alipin ng kanilang kasakiman. At sa bawat gabi,
Mas lumalapit ang mga aninong iyon sa kanya. Parang may nais silang sabihin. Parang may nais silang ipaalala. Pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, naghanda si Mateo. Hindi niya sinabi kay Aling Rosa ang kanyang balak. Ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang ina. Bitbit ang anting-anting na ibinigay ng matandang babae, nagtungo siya sa kagubatan. Maliwanag ang buwan, halos kulay pilak ang buong paligid. Tahimik ang kagubatan. Ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang kaba. Naalala niya ang sinabi ng matanda, may 100 na lilitaw lamang kapag kabilugan ng buwan. Pagdating niya sa lugar kung saan niya huling nakita ang babae, wala siyang nakitang kakaiba sa una. Ngunit nang tumama ang liwanag ng buwan sa anting-anting, may nangyari. Biglang kumislap ang pilak. At sa harap niya ay unti-unting lumitaw ang isang makitid na landas. 100 tila gawa sa liwanag ng buwan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinundan iyon. Habang lumalalim siya sa kagubatan, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay mas matatanda, mas malalaki, mas baluktot ang mga ugat. Parang pumapasok siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi naaabot ng ordinaryong tao. Lumipas ang mahigit 1 oras ng paglalakad hanggang sa marating niya ang isang malawak na lugar sa gitna ng kagubatan. Napahinto siya. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang sinaunang dambana. Halos natatakpan na ito ng lumot at mga baging. Ngunit makikita pa rin ang mga ukit sa mga bato. Mga simbolong hindi niya maunawaan. Mga marka na tila mas matanda pa sa mismong baryo. Dahan-dahan siyang lumapit. At nang hawakan niya ang isa sa mga bato, biglang sumiklab ang anting-anting. Kasabay nito ay may mga larawan na lumitaw sa kanyang isip. Nakakita siya ng isang sinaunang pamayanan. Masagana, mapayapa. At sa gitna nito ay ang balon. Noon ay ordinaryo lamang itong pinagkukunan ng tubig. Ngunit nakita rin niya ang isang lalaki, mayaman, makapangyarihan, at sakim. Humiling ito ng kayamanan. Humiling ito ng kapangyarihang walang hanggan. At upang makamit iyon, nakipagkasundo ito sa isang madilim na nilalang na natutulog sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, nagsimula ang sumpa. Ang ordinaryong balon ay naging balon ng kayamanan at kapahamakan. At sa bawat henerasyon, patuloy itong naghahanap ng mga taong handang isugal ang lahat kapalit ng kanilang mga hiling. Napaatras si Mateo habang hinihingal. Pakiramdam niya ay tunay niyang nasaksihan ang nakaraan. Ngunit may isa pang pangitain na lumitaw. Sa pagkakataong ito ay nakita niya si Elena. Nakasuot ito ng puting kasuotan, nakatayo sa loob ng dambana kasama ang ilang matatandang tao at sa gitna nila ay may isang malaking batong may parehong simbolo na nakikita niya ngayon. Narinig niya ang tinig ni Elena. Kung may bagong tagapagmana ng sumpa, kailangan natin siyang iligtas bago siya tuluyang lamunin nito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ibig sabihin, matagal nang alam ni Elena ang lahat. Alam nito ang tungkol sa balon. Alam nito ang tungkol sa sumpa. At marahil, alam din nito ang panganib na kanyang kinakaharap. Habang sinusubukan niyang unawain ang lahat, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nayanig ang buong dambana. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid at mula sa kailaliman ng kagubatan ay narinig niya ang isang malalim na ugong. Parang may dambuhalang nilalang na nagising. Muling kumislap ang anting-anting. Ngunit sa pagkakataong ito may isa pang bagay na lumitaw. Isang ukit sa gitna ng dambana. Dati ay natatakpan ito ng lumot. Ngayon ay malinaw na malinaw. Lumapit si Mateo at binasa ang mga sinaunang salita. Bagaman hindi niya alam ang wika, parang may kapangyarihang nagpapaintindi sa kanya ng kahulugan. At nang maunawaan niya ang mensahe, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sapagkat nakasulat doon ang tanging paraan upang wakasan ang sumpa. Ang huling humiling ay kailangang isuko ang lahat ng biyayang kanyang tinanggap. Hindi lamang ang kayamanan, hindi lamang ang kasaganaan,
kundi ang lahat ng bagay na ipinagkaloob ng balon, kasama ang buhay na ibinalik nito. Kasama ang mga himalang ibinigay nito. Napaupo si Mateo sa lupa. Alam niya agad ang ibig sabihin noon. Kung sisirain niya ang sumpa, maaaring mawala muli ang kalusugan ng kanyang ina. Maaaring bumalik ang lahat sa dati. Maaaring mawala ang lahat ng kanyang ipinaglaban. At habang nakatitig siya sa mga sinaunang salita, may isa pang tinig na umalingaw-ngaw sa loob ng dambana. Isang tinig na agad niyang nakilala. Tinig iyon ni Elena. Mateo, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang katotohanan. Napatingin siya sa paligid, ngunit walang tao. Nagpapatuloy lamang ang tinig. Papalapit na ang huling pagsubok. At kapag dumating iyon, kailangan mong pumili. Sa pagitan ng mga biyayang ibinigay ng balon at ng kalayaang matagal nang ipinagkait nito sa napakaraming tao. At kasabay ng huling salita, muling nayanig ang buong dambana. Mula sa malayong direksyon ng kagubatan, sumiklab ang napakalakas na liwanag. Liwanag na nagmumula sa balon ng kayamanan at kapahamakan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo na ang mismong kapangyarihang naninirahan sa balon ay papalapit na upang harapin siya. Nayanig ang buong kagubatan habang patuloy na sumisiklab ang napakalakas na liwanag mula sa direksyon ng balon ng kayamanan at kapahamakan. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sinaunang dambana, hawak ang pilak na anting-anting. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas ay alam na niya ang katotohanan. Alam na niya kung paano matatapos ang sumpa, ngunit alam din niya ang kapalit. Kailangan niyang isuko ang lahat ng biyayang ipinagkaloob ng balon. Lahat. Walang maiiwan. At ang pinakamabigat sa lahat, maaaring mawala muli ang kalusugang ibinalik nito sa kanyang ina. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang nilisan niya ang dambana. Habang naglalakad pabalik, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang nakita niya sa sinaunang ukit. May mga pagkakataong gusto niyang kalimutan ang lahat. May mga pagkakataong gusto niyang hayaang magpatuloy ang sumpa. Tutal meron na siyang maayos na buhay. Buhay ang kanyang ina. Mayroon silang bahay at kabuhayan. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga taong nagdusa bago siya, bumibigat ang kanyang konsensya. Naalala niya ang mayamang negosyanteng nabaliw. Ang misteryosong matanda na nawalan ng pamilya, ang mga aninong nakita niya sa kanyang mga panaginip, at higit sa lahat, si Elena, ang dalagang kusang nagsakripisyo upang hanapin ang paraan ng pagwawakas sa sumpa. Pagdating niya sa baryo, ay halos mag-uumaga na. Tahimik ang paligid, ngunit pagpasok niya sa kanilang bahay, ay nadatnan niyang gising pa si Aling Rosa. Parang hinihintay siya nito. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Matagal silang walang imik. Hanggang sa unang nagsalita si Aling Rosa. Nakita mo na ang hinahanap mo. Hindi iyon tanong, parang alam na nito ang lahat. Napayuko si Mateo. Opo, ano ang kailangan mong gawin? Hindi agad siya nakasagot. Mabigat ang kanyang lalamunan. Sa wakas ay sinabi rin niya ang katotohanan. Lahat. Mula sa unang hiling, hanggang sa sumpa, hanggang sa paraan ng pagwawakas nito. Tahimik lamang na nakinig si Aling Rosa. Wala itong galit. Wala itong paninisi. Tanging lungkot at pag-unawa lamang ang makikita sa mga mata nito. Nang matapos si Mateo ay hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, napatingin siya rito. Ang buhay ay hindi nasusukat sa haba nito. Napaluha siya. Inay, mas mahalaga kung paano ito namuhay. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ayaw ko po kayong mawala. Ngumiti si Aling Rosa. Darating naman talaga ang araw na iiwan kita. Hindi pa ngayon. Walang nakakaalam. Natahimik si Mateo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay na matagal niyang hindi matanggap. Hindi niya maaaring kontrolin ang lahat. Hindi niya maaaring dayain ang kapalaran habang buhay.
At lalong hindi niya maaaring iligtas ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihang may kapalit na pagdurusa. Pagsapit ng gabi, muling nagtungo si Mateo sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Pagdating niya sa clearing, may isang taong naghihintay sa kanya, si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata. Elena! Tumakbo siya palapit dito. Hindi siya makapaniwala. Totoo ito. Buhay. Ligtas. Napuno ng luha ang mga mata ni Mateo. Ayos ka lang ba? Tumango si Elena. Matagal kitang hinihintay. Saan ka nagpunta? Sa mga tagapagbantay ng sumpa. Alam mo na ang lahat? Oo. Tahimik silang nagkatinginan. Pagkatapos ay tumingin si Elena sa balon. Handa ka na ba? Napatingin din si Mateo sa mahiwagang balon. Mas maliwanag ito kaysa kailanman. Ang buong paligid ay naliligo sa kakaibang liwanag. At mula sa kailaliman nito ay muling narinig ang pamilyar na tinig. Huling pagkakataon. Tumalikod ka. Panatilihin mo ang iyong kayamanan. Panatilihin mo ang iyong ina. Panatilihin mo ang lahat. Nanginginig ang hangin sa paligid. Parang mismong kagubatan ay naghihintay sa kanyang sagot. Huminga ng malalim si Mateo. Sa loob ng ilang taon ay hinabol niya ang kayamanang makapagpapabago sa kanyang buhay. Ngunit ngayon ay alam na niya ang tunay na halaga nito. Unti-unti siyang lumapit sa balon at buong lakas niyang sinabi, "Ibinabalik ko ang lahat ng iyong biyaya." Biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na ugong. Nayanig ang lupa. Nagliyab ang liwanag mula sa kailaliman. Pag-isipan mong mabuti, sigaw ng mahiwagang tinig. Kapag ginawa mo ito, mawawala ang lahat. Alam ko, mawawala ang iyong kayamanan. Tinatanggap ko. Mawawala ang iyong kasaganaan. Tinatanggap ko. Mawawala ang lahat ng ipinagkaloob ko. Mariing tumango si Mateo. Mas mahalaga ang kalayaan kaysa sa biyayang ikapalit na pagdurusa. Sa sandaling iyon, sumiklab ang napakalakas na liwanag. Napapikit sina Mateo at Elena, parang nabiyak ang kalangitan, parang umiyak ang buong kagubatan. At pagkatapos ay biglang tumahimik ang lahat. Nang dahan-dahan nilang imulat ang kanilang mga mata, naglaho na ang liwanag. Naglaho ang malamig na presensya, naglaho ang mahiwagang tinig, at sa kanilang harapan ay wala na ang dating balon ng kayamanan at kapahamakan. Isa na lamang itong ordinaryong lumang balon, tahimik. Walang kapangyarihan, walang sumpa, walang tukso. Lumuhod si Mateo sa lupa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagka-uwi niya. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang mawawala sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nawala ang kanilang malaking kayamanan. Nawala ang mga biyayang ipinagkaloob ng balon. Ngunit hindi bumalik ang sumpa. At higit sa lahat, nanatiling buhay si Aling Rosa. Bagaman muli itong naging mahina dahil sa katandaan, wala na ang mahiwagang karamdaman na minsang bumalot dito. Unti-unti ring bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Nawala ang mga kakaibang pangyayari. Nawala ang takot. Nawala ang anino ng kapahamakan. Lumipas ang mga taon. Nanatiling simple ang buhay ni na Mateo. Nagtrabaho siyang muli sa bukid. Pinagpaguran niya ang bawat butil ng palay na kanyang inani. At sa pagkakataong ito, alam niyang lahat ng kanyang natatanggap ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Kasama niya si Elena sa pagbuo ng kanilang kinabukasan. At habang tumatanda siya, isang mahalagang aral ang hindi niya kailanman nakalimutan. Ang kayamanang madaling makuha ay madalas may kapalit na hindi nakikita ng mata. Ngunit ang kayamanang bunga ng katapatan, sakripisyo at pagsisikap ay nagbibigay ng kapayapaang walang anumang sumpa ang kayang nakawin. Wakas.